gobyerno naglaan ng pondo para sa kampanya sa UN Security Council seat. Grabe talaga tong gobyerno na to, no? Okay, pinondohan po ni PBM. Tandaan nyo po halos lahat ng bansa na mayroong pong mamamayan sa Middle East, gumagawa po sila ng paraan para po mapauwi na yung kanilang mga mamamayan na naiipit sa digmaan. Sabi po ng Iran, handa sila kahit 60 days na gera. Hindi sila maubusan ng mga missile. Tayo lang ang bansa na wala talagang pinadadalang eroplano doon. Ano, Ante Claire? Imposible pa rin ba? Lahat na ng bansa nagpapadala na ng eroplano, tayo na lang ang hindi pa. Imposible pa rin para sa iyo ang pagpapadala ng eroplano doon? O ngayon po, ano po ang gusto na ni Ante Claire? Ni BBM? Isa po sa dinayo ni BBM doon, una, umaten ng Women's Summit. Wala kang pakialam sa mga kababaihan. Ba't ka atin doon? Oh, nag-aksaya tayo ng pera dahil po sa pag-attend sa Women's Summit. Ang dami pong sinama na kung sino-sino. Pinagtitipid tayo ni Marcos, di ba? Magtipid kayo, pati po yung aircon. Sabi niya hanggang 24 ang pinakamababa. Magtipid dahil merong gera. Anong ginagawa ng Malacanang? Kayo lahat magtipid, kami, hindi excuse kami dyan. Pagkatapos, halimbawa ngayon sinabi yung magtipid, kinagabihan may party sa Malacanang. Hindi pa nakontento sa party, umaten pa. Sabi pa ni BBM, wag na kayong mag-meeting ng mga personal. Mag-Zoom meeting na lang kayo para makatipid sa pamasahe. Hindi na kayo babiyahe, sa Zoom meeting na lang. Sabay umalis papunta ng US, pumunta na New York para umaten sa walang katotorang. Hindi ko po sinasabing walang katotoran Para sa kanya, presidente siya . Ang inaatinan po ng presidente doon, yung UN General Assembly, UNGA. Yung UN General Assembly po, yun po yung inaatinan ng mga presidente ng iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, presidente or prime minister. UN General Assembly. Ito po, hindi po required na umattend dito sa UN Women's Summit yung mga presidente. Kaya pag-aksaya po ng pondo yan. Ngayon, ano po ang gusto nila ngayon? Gusto naman ni BBM na maging miyembro tayo, non-permanent member ng United Nations Security Council. Ano po ba ang trabaho ng Security Council? Parang sila po yung barangay ng pambuong mundo. Kaya lang, meron po tayong tinatawag na 5 permanent Security Council member. Ito po yung USA, USSR, China, France. Ano pa ba isang bansa? 5 yan . USA, USSR, China, France, UK. Sila po. Sila po yung may tunay na power. Ngayon, umamin to si Ante Claire na may nakalaang pondo ang pamahalaan para sa pagsusulong ng bid. Mangangampanya po. Botohan po yan . Mangangampanya si BBM na iboto ang Pilipinas para maging non-permanent Security Council member. Sa totoo lang po, gusto nating maging barangay ng pambuong mundo. Sarili nga natin hindi natin kaya . Hindi po kailangan ng Pilipino yan ngayon. Ano po benefit natin diyan pag nag-member tayo ng United Nations Security Council? Ang benefit lang po natin diyan, magkakaroon lang po tayo na prestigyo lang po. Yun lang po projection.
makapag-project lang po si BBM. Paano pag natalo tayo? Sayang yung pera na naman. Hindi po natin kailangan gumastos ng pera dyan tapos wala kayong pera para repatriation. Wala kayong plano para iligtas yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Sasabihin, Padong, ayaw naman naming umuwi. Okay lang po yun. Choice nyo yan eh. Pero dapat may choice din kayo, yung mga natatakot na dyan, na araw-araw kayo nakakarinig ng bombahan, may choice din kayong umuwi. At dapat sagot ng pamahalaan yan. Dahil matagal na po kayong inaasahan ng pamahalaan natin. Panahon naman na ibalik nila yung sinasabi nila na kayo po ay bagong bayani. Pero naisip ko rin po kung tinituring po kayong bagong bayani, sabi nila bakit hindi kami pinapahalagahan? Bagong bayani kami. Hindi nyo po naisip? Ha? Ang kahulugan po ng bayani? Lahat po ng bayani, ano po katangian? Tigok na sila lahat. O baka gusto kayong gawing literal na mga bayani. baka, baka gusto kayong gawin na literal na mga bayani. Kaya walang pagpapalaga. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Sa totoo lang po. May ayuda, in-announce kayo, ayuda sa mga driver. Hindi lang naman po driver ang apektado ng crisis na ito. Tandaan po nyo, hindi lang po driver ang mamamahalan ng pamasahe o hindi lang po driver ang magmamahal ng gasolina. Magtataas din po pamasahe, magtataas din po ang mga bilihin. Hindi lang po driver. Wala bang ayuda sa hindi driver? Malamang wala. Wala ngang ina-announce na plano Yung mga naiipit nga sa Middle East, wala pa rin plano hanggang ngayon Nagsuggest si BP Sara na magpadala ng eroplano doon. Sinabihan pa siyang imposible daw lahat na nga ng tao ro nagpapadala na, lahat na nga ng bansa nagpapadala. Inalok na nga tayo ng Singapore nakakahiya naman. Isasakay na raw yung mga Pilipinong gustong umuwi. Hindi ba kahihiya naman sa atin yun? Ibang bansa pa nag-aalok sa atin na mapapauwiin yung mga Pilipino. Tapos maririnig mo, may budget para sa pangangampanya ni BBM. Alam mo, saan lang magaling si BBM? Sa kampanya. Hanggang ngayon, gusto mangampanya, presidente ka na. Wala namang presidente ng mundo. Kaya mga OFW, tama ba yan? Meron bang ganyang panawagan? Bahala kayo sa buhay nyo, kayong mga nasa gobyerno. Pag nagtampo ang mga OFW, okay,